mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo namin nakikinig diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga listeners sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayon din sa ating mga kaagapay sa 1197 DXFE Davao. At sa mga naririto naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado ng umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzales. At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica at ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito lamang po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakikinggan at napapanood po sa atin po mga Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa Channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV. At tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew at growing family dito sa Tabas. Sina Absidi Ferrer Tabua, Minka Tiangco, Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekinah Abalon, Shaira Gabordes, gayon din yung ating Protex na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, gayon din yung RTV natin na sina Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Calayag, Bong Chica, Jabez Mancio at yung mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site. At sa punto naman pong ito ay nais naman ho nating pasalamatan kayo po na amin pong mga nakakapartner sa gawain at ministeryo po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta ay 77 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga nais naman pong maging kabahagi po ng ating pong ministeryo, ay maaari ho kayong mag-message sa ating pong Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po ang amin pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po ay one word, donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago ho tayo magpatuloy sa atin pong very interesting at kapupulutang aral na discussions, yes, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 3 verse 27. Ang sabi po, ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. Kayo po ay aming inaanyayahan na makilahok dito sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya't kung meron po kayong mensahe at meron po kayong legal na katanungan, maaari niyo po ipadala yan sa amin sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. Tayo po ay magpo-pause lang for a break, pero sa ating pagbabalik ay tutungo na tayo sa ating diskusyon na napapanahon. Kaya wag ko maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik agad sa ilang sandali lamang. Tabas ng Batas! Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso ng mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot?
Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal, walang bakit. Sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan. Tabas ng batas. Alright, so tayo po ay nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas na kung saan mahalaga ang ating pag-uusapan ngayon dahil ang buwan ng Hulyo or July ay ang tinawag po na National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month. Ito po ay sa alinsunod sa Proclamation 1180 or 1180 series of 2021. Kaya pag-usapan po natin ang laban sa human trafficking, ang batas at ang ating bayan at syempre ang mga pananaw mula sa banal na kasulatan. At napakahalagang pag-usapan natin ang issue na ito sapagkat ito ay hindi lamang, sabi nga, nakasulat lamang sa ating mga legal documents, kundi yung katotohanan at kaseryosohan nitong sitwasyon na ito at itong paglabag na ito sa human dignity and human rights. Dapat po talaga nating pag-usapan. At dahil ang Hulyo ay ginugunitan natin bilang National Anti-Trafficking in Person Awareness Month. So dapat talaga maging aware tayo, no? At bibigyan linaw po natin ngayon ang anong trafficking. Hindi po ito yung traffic na nararanasan natin sa araw-araw sa pagdaan natin sa mga major thoroughfares, kundi human trafficking. So ano nga ba, attorney, ang human trafficking at bakit ba seryosong usapin ito? Napakaseryoso talaga ng usaping human trafficking kasi in fact meron ng may batas na tayo dyan against human trafficking na 2 beses na rin nating mas pinagtibay, no? Dahil nga sa growing number ng incidents ng trafficking. So ayon sa Republic Act 9208, ang sinasabi na ang ibig sabihin daw ng trafficking ay ito daw ang trafficking in person kapag ang pag-recruit, paglipat, pag-transport, pag-ampon o pagtanggap ng tao sa pamamagitan ng panlilinlang, pamimilit, pananakot, pag-aabuso ng kapangyarihan upang isa ilalim siya doon sa prostitution, forced labor o yung pilit na pagtatrabaho o iba pang uri ng mga pagsasamantala. So, ang trafficking pala, it talks about human movement na iyo'y parang ini-smuggle mo at ini-import mo ang isang tao para gamitin sila. Ito yung modern day slave trade, no? Slavery. So maaring ito ay ginagawa dahil for sexual commerce, yung prostitution, o minsan naman gusto lang gawin sa pagtatrabaho at iba pang mga uri ng pagsasamantala, no? So halimbawa, no, ang biktima ay isang kabataang babae at isang kabataang lalaki na sa online sexual exploitation ay pumapasok din pa dito sa human trafficking. Bagamat sila ay hindi gumagalaw pero sila ay nire-recruit o inaampon, no, tinatanggap at nililindang, no? At inaabuso ang kanilang kahinaan, maaring dahil sa pera, no, o kaya naman dahil sa sitwasyon nila, no. So ang isa pang halimbawa ay ang mga OFWs na nililinlang sa kanilang recruitment na kung kunwari may trabaho at pagpunta nila doon ay iba naman pala ang kanilang pinapasok. At ang na mahirap, trabaho dyan. attorney, yung mga ginagawang drug courier.
Yan. Yan. Di ba? Meron na tayong mga ganyang mga kababayan na Mm. biktima rin. Tama. Kaya nga po, lahat ho yan ay paggamit sa isang tao at Yes. pinapakinabangan, kinakasangkapan ang isang tao. Nakakaawa ho talaga, no? Mm, At mm. lalo na ang mga kabataang binabayaran para ho sa mga cybersex. Yan din po ay kasama sa tinatawag po na violation ng anti-human trafficking law sa ating bayan. Kaya ang ibig pala sabihin nito ay hindi lamang physical na, 'di ba? Na Mm. nangyayari na pag-mobilize, sabi mga movement ng mga tao na parang tila hindi nila alam na ano na pala 'yon, ano, na ipinapasok na sila sa isang gawain na labag talaga sa kanilang kalooban at wala silang kaalaman doon na para bang ano, para silang parsahang ano, Yeah. dinidukot ano, yung sila ay dinidetain ano at Mm. or inilalagay sa isang sitwasyon na wala silang kalayaan. Mm. Kaya hindi lang pala limitado doon 'yon, attorney, no, kundi Mm. pati online. No, ang Yan. paggamit ng online platforms, pwedeng maging trafficking din pala 'yan, ano? Mhm. At ngayon dahil dito sa seryosong sitwasyon na ito, no, na nangyayari na nananamantala ang mga ilang mga, alam mo sabi nga attorney, ang nakakalungkot big business daw ito worldwide, no? Oo. At meron na ring mga pelikula. May pelikula no na recently lang na naipalabas patungkol sa human Yan. trafficking. Sounds of Freedom ata. Yun, Yun, napakaganda. yes. Mhm. Na tinatalakay din doon ang issue na ito at paano na-rescue ano ang mga Mhm. kabataan sa ganitong uri ng masamang gawain. Ano ngayon, sa ating konstitusyon no, talagang merong mga basihan para sabihin na ito ay talagang ipinagbabawal ano. At Mhm. ito ay hindi po ipinopromote at ito po ay dinedeklara rin at sinasabing ay ito ho ay labag ano sa Mhm. karapatang pangtao. Kaya pag tinignan po natin ng Article 2, Section 2, nandyan yung dignity ng isang Mhm. tao, dignidad at yung kanyang human rights. Pinapahalagahan po ng Estado natin ang dangal ng bawat tao at ginagarantiyahan ang ganap na paggalang sa karapatang pantao. Kaya Yeah. doon pa lang attorney, no, alam na Mhm. natin, ay, matinding violation tong ginagawa ng mga Yeah. human traffickers, ano, kasi ginagawa mong object yung tao. 'Di ba na commodity na binibili, no, na may kapalit kasing halaga no, kung sila ay i-move from one place to another to do something, no, na labag sa kanilang kalooban. So, labag ho yan sa dignidad ng bawat tao at hindi po paggalang yan sa karapatan ng bawat isa, no, na mamuhay na malaya. Kaya, ang sabi ng konstitusyon natin, dapat to pahalagahan ng Estado ang dangal o dignity ng bawat tao at garantihan ng Estado ang paggalang sa karapatang pantao. Walang sinisino to, attorney, di ba? Yeah. Kaya lahat po tayo dito, lahat ng Pilipino, nasa loob o labas ng bansa, basta Pilipino ka, saklaw ka ng konstitusyon natin, ang sinasabi, dapat igalang ang dignidad natin Mhm. at ang ating karapatang pantao. So hindi lang doon nagtatapos, ano? Meron ding Article 13, Section 1. Ito naman Mhm. ang social justice mandate na ang Yeah. Estado daw dapat protektahan ang mga karapatan ng mga manggagawa at iba pang sektor na mahina. Kasi yun na nga sino ba ang vulnerable? Sino ba Mhm. ang tinitake advantage? Yung talagang mahina o mahina in a sense na dahil sa sitwasyon nila, sila ay Mhm. salat sa kayamanan, Mhm. salat sa kaalaman, ano, sa Mhm. edukasyon. Dahil sa kanilang sitwasyon, Maaring sinasamantala sila. mapagsamantalahan. Oo, Oo. maaari. At nakalagay rin dito sa particular na provision na ito na dapat din proteksyonan at isulong ang panlipunang katarungan sa lahat Mhm. ng antas. So wala Mhm. wala ring ano to wala rin Yeah. tong dinidiskrimina lahat Mhm. ng antas ay dapat At all proteksyonan levels. o all levels ang karapatan manggagawa at iba pang mga sektor. So covered na dito actually lahat tayo, di ba? Yes. Lahat na ng mga sinasabing marginalized sectors, eto na po yun na sinasabing protection natin against discrimination. So Mhm. ano pa po? Article 15, Section Mhm. 3, Paragraph 2, ito protection of children. Talagang Mhm. ang ating saligang batas ay talagang malakas at matindi ang kanyang provision ano, patungkol sa protection ng mga bata. Sabi, ang Estado ay dapat ipagtanggol ang karapatan ng mga bata sa moral, pisikal, emosyonal, intelektual at spiritual Mhm. na pag-unlad. At
dahil sila nga po ay kinikilala at tinitingnang sektor na dapat kong proteksyonan dahil syempre mga bata pa ito, no? Hindi pa nila alam ang mga dapat na mangyari sa kanilang mga buhay, napapagsamantalahan din. Ano? At iyan ay pinagbabawal sapagkat itong mga gato, lalo sa human trafficking aspect, talagang pinagbabawal po dahil nandun ang mandato ng Estado to protect the children. At Article 3, Section 18, na kung saan ang ating Bill of Rights ay may maliwanag na sinasabi tungkol sa involuntary servitude. Sa second paragraph po, nakalagay na no involuntary servitude in any form shall exist. So kasi po ito ay isang uri ng persahan. Persahan na 'di ba maglilingkod ka, 'di ba marami tayong kababayan din na mga OFWs na nabalita na dinala sa ibang bansa pero kinukuha yung kanilang mga pasaporte, yung lahat ng mga dokumento para ma-hold sila, hindi sila makakaalis sa bansang iyon, nakadetine sila sa isang lugar at merong pinagtatrabaho ng sobra-sobra sa oras, 'di ba? Talagang hindi maayos ang kondisyon, hindi binibigyan ng sapat na sweldo para sa kanilang trabaho. At ang iba nga, yun pa, dinadala pa sa prostitusyon at iba pang mga nefarious activities na tinatawag natin. Yan po ay ipinagbabawal din po ng ating saligang batas. Pero attorney, hindi lang dito hindi lang sa konstitusyon natin klaro na walang lugar ang trafficking sa isang lipunan na sibilisado at lipunang makatao. Ano-ano naman yung mga iba pang batas natin, attorney, na merong binabanggit patungkol sa human trafficking? Opo. At nabanggit nga ninyo, attorney, na ang involuntary servitude, kasi ito nga ay nagre-refer sa isang kondisyon na kung saan ang isang individual ay pinipilit magtrabaho ng labag sa kanilang kalooban. Kaya nga po, ang bawat isa sa atin ay hindi po tayo pwedeng pilitin na magtrabaho o gawin ang mga bagay na hindi po natin nais gawin. Ano po? Sa pamamagitan ng threats, physical restraint, at iba pang mga penalties. Ano po? Kaya ho ang mga employee ay hindi rin ho sila pwedeng pilitin na maging empleyado pa kung sila po ay gusto nang umalis. Ano po? Kahit may utang pa ho kayo dyan, kung gusto niyo na pong umalis, pwede, pero babayaran mo lang, di ba? Ang iyo pong pinagkakautangan. So ito po ay isang absolute na prohibition na nagko-cover ng lahat ng klaseng involuntary labor o involuntary servitude. Maliban na lamang po, sinabi nga po ni Attorney Chona kanina, kung ito po ay isang kaparusahan dahil po sa isang krimen na ginawa. So ang mga tao pong nakakulong at na-convict o mga convicted felons ay maaari ho silang pagtrabahuhin bilang kasama ho at parte ng kanilang pong pagbabayad sa kanilang pong nagawang kasalanan. So, klaro po ang ating konstitusyon na wala pong lugar ang trafficking sa isa pong lipunang makatao at malayang lipunan katulad po sa atin hong bayan. Kung kaya doon ho sa mga constitutional provisions na binanggit po ni Attorney Chona ay meron hong mga batas na isulong dito ho sa atin hong bayan. At hindi pa nga natin nababanggit ang mga international conventions, iba't iba. Pero unang-una na dyan noong 2003 ay ang Anti-Trafficking in Persons Act. Ito yung kaninang binasa natin sa Republic Act 9208 na kung saan mas lalo naman itong pinagtibay. Kasi nga 2003 pa, ang bilis ng panahon yan ay 22 years na ago. Ang bilis, Ang bilis, kaya nga ito ay kanilang mas pinagtibay pa sa pamagitan ng tinatawag na Expanded Anti-Trafficking Act noong Republic Act 10364 na kung saan dinagdagan ang kapangyarihan ng mga law enforcers para sawatain ang mga illegal trafficking activities. Tinagdagan din po ang proteksyon para sa mga kabataan at mga online victims. At recently pa, mas recently pa ay ang Republic Act 11862, noong 2022 ay nagkaroon ng tinatawag na Expanded Anti-Trafficking Law. So mas lalo pang pinagtibay at sinaklawan na rin po ang cybercrime, digital recruitment at mas lalong in-expand
ang liability o ang responsibilidad at pananagutan ho ng mga employer o Employers. mga employers Mm-mm. po. Ano Mm-mm. po? Nabanggit po ng Section 4 ng Republic Act 9208 na kung sino man ang lumabag sa anumang probisyon ng batas, no, against Anti-Trafficking Persons Act, ay pinapatawan ho o papatawan ng kaparusahang habang buhay na Mm. pagkakabilanggo, at ito po ay pagbumultahin ng 2 million to 5 million pesos. Medyo mabigat. Yes, oo. Oo, Eh, kaya mabigat naman kasi talaga mabigat yung naman talaga. paglabag. Oo. Oo, so yan po, no. At kaya nga nabanggit nga natin kanina, kaya ho natin dinidiscuss ngayon ang about human trafficking is kasi ho no 2021 ay nagkaroon ho ng proklamasyon Mm-mm. ang dating hong Pangulo na kung saan diniklara po ang buwan ng Hulyo, which is ngayon po, ano po, Mhm. na bilang taunang paggunita ng tinatawag na Anti-Trafficking Awareness Month, Yes. no, kung saan po ang IACAT o ang Interagency Committee Against Trafficking, na kung saan binubuo ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno mula rin po sa mga hanay ng pribado, nagsasama-sama para ho labanan ang Mhm. at tupad ang provision po ng ating konstitusyon at batas laban sa trafficking. So, Yes. asahan po ninyo na magkaroon ho ng iba't ibang activities ang ating pamahalaan Mhm. para ipaalam sa atin, no, ang dangers at anong mga pwede nating gawin laban ho sa human trafficking. So, Tama. at attorney, Mm-mm. ah siguro dapat babigyan natin din sila ng iba't ibang mga datos patungkol sa trafficking sa ating bayan. Oo, upang malaman natin ano kasi kung hindi mo ma-recognize yung problem eh papaano nga Mm. naman tayo magbibigay din ng solusyon ano. So Mm. ang tanong nga natin diyan eh gaano ba kalala ang problemang ito sa ating bansa ano. So may mga datos dito na bagamat alam nga natin kung ating susuriin ito ay based sa 2021 and 2023 na data na available ano eh baka wag naman pero baka na ito ay tumaas pa no. So noong 2021, ang estimated Filipino victims of modern Mhm. slavery ay umabot ng 859,000. Napakarami, ano? Laki, no? Kasi sa atin, masisabi mo isa lang yung tao na na-traffic or Mm. nadala sa ibang, let's say, sa ibang bansa o na nagsiserve involuntarily, no? Sa anumang uri ng gawain. Eh, di ba? Yeah. Considering yung dignity ng isang tao created in the image and likeness of God, eh Mhm. mabigat na yon ano? Eh gawin mo pang 859,000. Grabe, no? Oo, and this was 2021. 2021 pa lang yan. Noong 2023, meron namang nasagip na mga biktima na ang bilang ay Mm. 1,277. So malaking-malaki pa Mm. ang gap ano. Bubunuin. Oo, at ating kailangan gawin ng pamahalaan din upang masagip ang mga nabiktima no. So doon daw sa 1,277 na mga biktima na nasagip ano noong 2023, 740 ang nasa sexual trafficking Mm. involvement ano. So yun namang iba 537 labor trafficking kasi ganun ang pang-akit ano sa mga kababayan natin, may trabaho no na Mm. kikita ka ng ganito sa ibang bansa man o yung mga nasa probinsya sabihin dito sa Maynila ano o sa ibang Mm. sa ibang probinsya dadalhin ano. Pero ang totoo hindi naman pala yung trabahong ipinapangako ano o hindi kaya hindi naman din yun yung bayad ano yung sweldo na pinapangako pagdating na doon sa lugar na kung saan supposedly magkatrabaho. Mm. Either Yan. hindi talaga yun ang trabaho at yun nga, maaari ma-involve sa prostitution or ibang activity pa, no? Criminal activities pa nga, illegal. Or, yun nga, hindi ka babayaran ng tama. At Mm. doon sa mga datos po na yan, 20% ng mga kabataang gumagamit ng internet, Mm. yan, ay nakakaranas ng online exploitation. Attorney, baka Grabe, kung no? ngayon natin to susuriin Yeah. at hingin ng datos, baka mas mataas sa 20% Mm. sapagkat Mm. nakita din naman natin ang mga reports ano sa different LGUs
90% ng OSAIC or online sexual Mm-mm. abuse and exploitation of children cases, may ito nakakalungkot na na Ito. realidad. Mm-mm. May kinalaman po mismo yung pamilya ng bata. Ay, nako. Noong pandemya, kung maalala mo, attorney, maraming balita na kung saan sa mga karatig probinsya, hindi lamang dito sa Metro Manila sa mga karatig probinsya rin, makikita natin doon sa datos, doon sa balita na yung mga bata na pinipedel online, na nagpapakita ng kanilang katawan sa online, sa the use of digital platforms. Ang siyempre bata, ano ba naman ang muwang niya doon, So sino ang gumagawa noon sa kanila? Mismong magulang, mismong miyembro ng pamilya, pinagkakakitaan yung mga kabataan sa isang gawain na talaga naman very detrimental sa mga kabataang ito. So imagine 90% ng OSAI cases ang may kinalaman, ang may kagagawan ay mismong pamilya ng bata. In Halos fact, lahat. kasi ganito yung kanil, alam mo, it goes into the values then, attorney, ng ating mga magulang, ng ating mga kababayan. Kasi merong gantong pangangatwiran. Sinasabi nila na hindi naman nagagalaw yung anak namin eh. Tsaka para sa kanya naman yung kinikita. Yun ang isang justification doon, Pero hindi po nare-realize ng mga magulang na ito, ng mga kaanak at pamilya ng mga batang ito, na isinusuong po ninyo sa kapahamakan yung bata sapagkat ine-expose ninyo siya, ine-exploit siya sa isang gawain na para lamang kumita pero nasisira po yung kanyang values, yung moralidad, yung kanyang hindi ba yung sense of kung sino man siya, may malaki pong impact yan sa kanyang mental, sa kanyang psychological, and even sa kanyang spiritual na buhay, social life. Kaya isang trahedya po na mismong sariling pamilya ang naglalagay sa kapahamakan ng mga bata. So nawa po ay panawagan natin sa ating mga pamilya, sa ating mga magulang na ang layunin po ng ating Panginoon sa pagiging magulang ay para po hubugin yung mga anak natin sa tamang gawain, yung makakabuti lamang po sa kanila. Hindi lamang yung para sa may makain, merong material na bagay. Mas mahalaga po yung kanilang values, yung sa kanilang paglaki. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, turuan natin yung ating mga anak ng tamang precepts eh. Kasi sa family code nakalagay yun eh. 'Di ba? Yeah. At sa banal na kasulatan naman, in the way, teach the child, 'di ba? In The the way way he that should go. should go. So that when he grows up, if he grows old, 'di ba? He will not depart from it. So ano ba ang pananaw ng Diyos? Ayon sa kanyang salita, laban sa pananamantala. Well, marami hong verses. To name a few is maalala natin ang tagpo sa Biblia na kung saan pinalaya ng Diyos ang kanyang mga tao mula sa pagkakaalipin sa Exodus chapter 3 verse 7 na sinabi ho doon, nakita ko ang paghihirap ng aking bayan at ako ay bumaba upang iligtas sila. So nakita ho natin ang puso ng Panginoon talaga na iligtas ang kanyang mga tao. No? At sa Isaiah chapter 1 verse 17, ang sinabi rin po ay matuto kayong gumawa ng mabuti, hanapin ninyo ang katarungan, itama ang nang-aapi. No? So, hindi ho pala tayo dapat nakikiayon sa nang-aapi at nagkikibit balikat na lamang at walang pakialam while yung iba ho nating mga kababayan ay mismong sinasamantala ng human trafficking. And syempre sa Proverbs 31 verse 8 to 9, magsalita kayo para sa mga walang tinig, ipaglaban ang naaapi. So, nakita ho natin ang mga prinsipyo na to sa buhay po ng ating Panginoong Hesus na kung ating Panginoong Hesus mismo ay napakalapit sa mga taong inaapi at yung mga wala hong kalaban-laban. At ibinabalik po ang kanilang mga dignidad mula po sa mga may sakit, mula sa kababaihan, sa kabataan, at sa mga tao po na talagang nakakaranas ng pang-api sa buhay. At tinawag niya ho tayong lahat, lalo na ho tayong mga mananampalataya, para maniwala, para hindi lamang tayo ay maging manampalataya sa Kanya, pero tayo po ay maging liwanag at kumilos
para pigilan ang mga bagay na ito. So marami kasi tayo minsan na may alam tayo na pang-aabusong ginagawa sa mga Mhm. kabataan, baka kamag-anak po ninyo o Yeah. kapitbahay ninyo ay wala ho tayong ginagawa. Kailangan ho tayong gumalaw at umaksyon. Kaya para sa mga magulang, ano ba attorney ang pwedeng Oo. nilang gawin sa mga bagay na ito para labanan ang trafficking? Oo, unang-una po, kailangan kilalanin po natin na yung mga bata na ibinigay po sa mga anak, na ibinigay sa Mm. atin ng Panginoon. Iyan po ay kaloob. Mm. Yan po ay hindi natin sila titingnan na burden, Mm. na pabigat sa atin. Kung hindi Yeah. biyaya po yan ng Panginoon. Amen. Imagine, naging katuwang tayo ng Panginoon sa pagbibigay buhay. Mm. Kaya buhay po iyan na taglay-taglay, dala-dala ang imahe mismo, 'di ba, ng ating Panginoon. Kaya po, kailan tingnan natin sila na mahalaga, na special po sila, importante sila. At turuan po natin ang ating mga anak ng internet safety. Merong mga ngayon, apps ngayon, attorney, no, na kung saan ay maaring ma-prevent ang pag-explore ng mga bata. Kasi nga, ito na yung lalo yung mga pinanganak na ngayon, di ba? Sabi nga, Gen Alpha and Beta na, di ba? Na kung saan ay, ito na yung mundo na kanilang kinagisnan, Yeah. Malayong malayo sa mundo na aming kinagisnan, aming mga bata pa, na, di ba? Ito na talaga, digital age, Ngayon, tulungan po natin sila na mag-observe ng internet safety at i-install natin marahil yung mga apps na kung saan ay pipigil sa pag-explore pa nila further ng ibang mga sites na hindi po appropriate at hindi po tama para sa kanila. Kumbaga dati ang sinasabihan natin mga anak natin, don't talk to strangers. Hindi ba? Ngayon, dito sa online, napakarami po na mga nag-aabang lang ng pagkakataon. Kaya we have to be aware at ating pong sabihin yung mga ating mga anak, i-educate po natin sila. Magulat agad ang ating mga magulang. Kung meron napapansin po na kahina-hinala, mamaya sabihin po natin yung mga hotlines ng action line against human trafficking at maging sa ating pong mga, di ba kasi sa mga local government units, meron din tayong City Social Welfare Development Office, meron po tayong PNP, yung Women's Desk and Children's Protection Desk, may mga task forces din po ang Department of Justice, at banggitin na natin ito, yung hotline pala ng Action Line Against Human Trafficking, 1343. So, madaling tandaan, 1343, pwede po mag-report dyan. Para naman po sa ating mga simbahan, tayo po ay inihikayat din dahil part tayo lahat itong pagkakaroon ng awareness na magturo rin po tayo tungkol sa dignidad ng ating mga nasasakupan ng ating mga miyembro, karapatang pantao. Magandang alam din po nila yan ng ating mga miyembro. Holistic ang approach, napakahalaga ng spiritual, preaching of the word, napakahalaga po niyan. At the same time, dahil tayo naririto pa naman sa mundong ito, dapat alam din po natin ang ating mga karapatang pantao at magandang maging bahagi rin po ang simbahan sa pagtuturo niya. Sa mga barangay at mga LGU, magkaroon po ng mga trafficking awareness programs. At alam natin, maraming LGUs na nagkakaroon ng ganitong mga forum patungkol sa trafficking awareness at maging alerto sa illegal recruitment. Ayan, so kapag may mga nag-o-offer, maging ang ating Department of Migrant Workers nagpapaalala po sa atin. Pag may nakikita po kayo sa online, sa social media ng mga nag-o-offer ng mga jobs, ng mga trabaho, huwag po kayong basta-basta maniniwala. I-check po ninyo mismo sa Department of Migrant Workers. Sa POEA, malaman nyo may lisensya ba talaga yan, nagre-recruit na yan. Kasi magbabayad din po kayo dyan Di po ba meron din inilalabas na pera dyan? So, instead na malagay po kayo sa maayos, baka po pa maging biktima kayo ng illegal recruitment. So, maging alerto po at maging mapagmatyag at maging matalino po sa ating di ba, pag-a-apply mga trabaho online. Ayan. So, may mga myth, attorney, mga paling paniniwala. Yes. Ano nga ba yan? Simpleng-simple, no? So, magandang application to sa atin ang mga natutunan, Kasi yung iba sinasabi,
na trabaho lang naman yan, tsaka gusto naman nila yung ginagawa nila. Pumapayag ang magulang, pumapayag ang bata, at kung sila ay dadalhin sa ibang bansa at para maging tinatawag ng mga sex workers, sila naman ay kumikita. At wala kaming ginagawang mali kasi consented naman. Pero ang mali ho yun, kasi ang katotohanan po niyan, kung may panlilinlang o puwersa o takot, meron pa rin hong tinatawag na violation pa rin ho ng anti-trafficking. No? Kahit mukha pa ho itong kusang legit. loob. or kusang loob. Oo, pero meron hong mga panlilinlang at kasama pong mga takot na ginagawa po. No? At isa pa, minsan mabilis tayo mag-assume na wala namang nangyayaring trafficking or human trafficking sa inyong lugar, sa inyong kamag-anak, sa inyong pamilya, ay magugulat ho kayo na meron palang mga nangyayari na lingid sa atin, kaya sa mga barangay chairman, sa mga leaders, kahit sa mga kapastoran natin, dapat ho aware din po tayo dyan. Kasi ang trafficking ay napakadali hong mangyari kung saan man po ito. Lalo na ngayon with the advent of technology, napakadali po niya mangyari. No? Kahit sa simbahan, eskwelahan, at sa loob po mismo ng tahanan. Kaya nga po. Yes, alalahanin natin, attorney, na ang trafficking o human trafficking, insulto po ito. Pagyurak ito sa dangal ng tao. No? Kaya tayo, bilang mga mamayang Pilipino, meron ho tayong papel na dapat gampanan. Lalo na nga mga mananampalataya at tayo po ay maging tagapagtanggol ng mga inaapi, ng mga hindi, di ba? Hindi sila, ng mga mahihina, na hindi makatayo para sa kanilang mga sarili. Tayo po ay maging dapat na tagapagtanggol din ng katarungan. Kaya nga, attorney, ano ba yung mga prayers natin para sa biktima, no? Dapat padalangin natin ang mga biktima, ang mga kabataan, kasi alam mo natin na ang trauma po niyan ay malalim at matagal. At kinakailangan po itong hindi lamang magamot at sila mismo po ay magkaroon ho ng kagalingan sa kanila pong psychological at kanilang pagkatao. Hindi ho nila mailipat ang trauma na ito sa kanilang mga anak. Gayon din po ang atin pong mga executive at mga law enforcement group at mga taong gobyerno na lumalaban po dito sa trafficking, ang mga kapulisan, mga social workers, syempre ho ang ating mga para-church at mga religious organizations at ating po mga pastor. At syempre panalangin po natin na magkaroon ho ng panibagong kaisipan at kultura at maitaas ang dangal ng taong bayan po at disiplina. Kasi ho, sinabi ho sa banal na kasulatan, maganda ho, ang sinabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 17, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. So, ayan. So, yes. Kaya napakaganda ng atin hong napag-usapan at tandaan po natin sa atin hong pagse-celebrate ng National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month ngayong July ay ikalat po natin ang mensahe na ito at ipaalam sa mga taong bayan. I-share niyo po itong video na ito sa atin pong mga kasamahan. Kaya huwag kayong aalis dahil sa pagbabalik po namin ni Attorney Chona ay susubukan na po namin sagutin ang inyong pong mga katanungan sa payo di asunto. Kaya huwag po kayong aalis. Babalik lamang po kami dito sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Pag-asa, saan ka ba matatagpuan? Tagumpay, sadya ka nga bang mailap? Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin? Hay, pag-ibig. Akala ko ba panghabang buhay ka? Buhay? Hanggang dito ka na lang ba? Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man ang gumugulo sa ating isipan, subalit kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay. Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan.
mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin. Yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas at tayo ngayon ay nasa atin na pong blockbuster segment na Payo de Asunto na kung saan susubukan po namin ni Attorney Chon ang sagutin ang inyong pong mga katanungang legal. Ayan, kaya bigandaan na natin ang ating unang katanungan mula sa ating listener. Good morning po. Ask ko lang po kung pwede po bang tayuan ng paupahan o tindahan ng sidewalk sa isang subdivision. Salamat po. Ayan. Alam po ninyo, hindi po maaaring tayuan ng paupahan o tindahan yung sidewalk ng subdivision. Unang-una, hindi naman po pag-aari ninyo yun. Ano? So, wala kayong karapatan na mag-build on anything doon sa lugar na hindi po sa inyo. Common area po yan. Ano? At kaya nga po sinasabing, ayon sa pagkabanggit niya sidewalk, syempre daanan yan ng mga tao. At doon po yan na nakalaan kung kaya't hindi po yan dapat lagyan ng anumang obstruction. Kaya't yan po yung ating sagot lamang dyan. At kung sakaling sabihin po ninyo na nakatitulo po sa inyo yung sidewalk, ay tingnan nyo po kasi baka may deed of restriction po yan. Yes. Na sinasabi na itong parte po ng inyo pong baka right of way lang na ninyo ay hindi humaaring tayuan dahil sidewalk nga siya. Yes. Ibang layunin niya. Ayan. So pakinggan naman natin attorney, ito pang isang katanungang pinadala sa atin. Hello po attorneys, ask ko lang po, pag forced resign po ba, final pay lang po ba talaga makukuha at hindi separation pay? Salamat po. Ayan. Pag ba forced resign. Hindi niya binigyan ng ng detalye to kasi po pagka sinabi ho natin talagang resignation, dapat to voluntaryo 'yan. Kayo ang nag-decide niyan. Kaya kapag ganun voluntary ang ibig sabihin ng resignation dahil sa anumang dahilan na sa inyong pananaw ay hindi na kayo makapagpapatuloy ng pagkatrabaho, talagang tatanggapin niyo lamang po yung inyong mga earned benefits, earned salary, Kasi po ang konsepto po noong separation pay, ibinibigay po siya as a financial benefit sa mga empleyado o workers na sila po ay tinanggal sa kanilang pinagtatrabahuhan dahil po sa mga authorized causes ng batas. So iba pa siya sa just cause, Pero ano ba yung mga authorized causes natin? So halimbawa po ay tinanggal sa trabaho dahil yan po ay bahagi ng labor saving device. Kasi po, nagtitipid na ang kumpanya, kailangan magbawas ng tao. So, decision po nung kumpanya. Kung kaya, dahil sila ang nagdesisyon na kayo ay tatanggalin na, bibigyan po kayo ng separation pay. Ano para ang authorized cause? Yung redundancy. Yung ginagawa po ninyong trabaho, nagagawa na rin naman ng iba. Kumbaga, parang surplus. Parang hindi na kinakailangan po yung inyong posisyon dahil may iba nang gumagawa noon. Retrenchment, ganun din. Closure ng business operation or incurable disease. Yeah. So, may mga bagay na hindi mo naman, hindi mo sinasadya, hindi galing sa'yo yung kadahilanan kung bakit ka tatanggalin sa trabaho. Yun po yung basihan noong separation pay. Yeah. Kaya nga, sige, attorney. Opo, kaya nga po, kung kayo po ay pinilit mag-resign at sinabi kayo tinakot pag hindi kayo nag-resign, kayo ay tatanggalin o baka naman na meron kayong infraction at meron kayong ginawang pagkakamali at sinabi, imbis na ikaw ay tanggalin namin at kasuhan, mag-resign ka na lamang. Pero kung ito po ay sapilitan at ayaw nyo po, ay meron kayong karapatang tanggihan ang pag-resign. Pero as to the pay, ang isang normal resignation po ay makukuha po niya ang last salary po niya. Kasi kayo ay required to tender your resignation 30 days from its effectivity. So yung 30 days na yun ay dapat ikaw ay sumasahod pa doon. Ayan. So nawa po ay naging malinaw. At kung meron pa follow-up question patungkol yan, sapagkat ang aming pong pagsagot ay depende lamang po sa impormasyong ibinibigay ninyo sa amin. Pwede pa ng follow-up. Ayan. So bigandaan natin isa pang katanungan. Sabi niya,
Mahingi lang po kami ng advice kasi po yung aking po kaibigan may loan sa online app lenders. So eto na. Ayan na. Hindi po siya nakabayad sa due date at hinaharas po siya para magbayad. Ginugulo pa. Sinasabi na magpo-post sa Facebook account niya tungkol sa hindi niya pagbabayad. Magbabayad naman po siya, kaya lang gipit lang ngayon at nag-worry siya na baka makarating sa work niya. Nagkaka-panic attack na rin po siya, kaya tumihingi po sana ng advice kung anong gagawin sa pangaharas ng mga lending apps. Bago natin sagutin, attorney, again, lagi po kami nagbibigay ng caution, pabala, warning. Please, napakadali po kasi talagang umutang, no? Magkiklik ka lang doon sa mga lending apps niya, papautangin ka nila, no? Ang mahirap po talaga, pag hindi kayo nakabayad dyan, talaga hong gagamitin nila ang the same social media para po kayo ay balikan, maipapahiya at hinaharas talaga, attorney. Pero hindi natin sinasabing tama yun, mali yun. Dahil hindi yun ang pamamaraan ng pagkokolekta ng utang. Kaya attorney, ano ang pwedeng gawin sa mga nanghaharas ng mga lending apps? Nako, tama ho yan dahil ang handling ng debt collection po, kapag ito po ay nagiging harassment na, ay subject po ito sa batas. At ito po ay nagiging essential na kayo po ay linawin ang inyong boundaries at hindi porket may utang kayo ay kayo po ay criminal na. Sinabi ho yan ng konstitusyon, wala hong nakukulong ho sa utang. At kung kayo naman po ay merong intensyon na magbayad, ay hindi ho kayo dapat harasin. Marami na ho tayong batas. Yung Data Privacy Act ng 2012, yung Access Device Regulation Act, at syempre ang Bangko Sentral po, ang BSP, ay meron pong tinatawag na Financial Consumer Protection Framework na kung saan kayo po ay meron hong karapatan. So, pwede niyo pong mga gawin. Mag-file po kayo ng complaint laban po sa Bangko Sentral ng Pilipinas o kaya naman sa Department of Trade and Industry kung sila po ay nag-offer na kalang services online. Ano po, kung mga collection agency po yan para ho sa mga bangko, para sa mga financial institution na rehistrado po sa BSP, sa Bangko Sentral, maaari niyo po silang ireklamo para ho sa abusive debt collectors. No? Maaari din ho kayong lumapit ho at sa National Privacy Commission kung ang inyo pong data privacy po ay vina-violate. And also, pwede ho kayo magpadala ng demand letter sa kanila na kung saan kayo po ay nagsasabi sa kanila na tumigil sa kanilang pangaharas dahil yan po ay pwedeng magtantamot hindi lamang po sa civil or administrative case, pati ho criminal case ng grave coercion. Parang ito, attorney, yung involuntary servitude na tinatawag. Kasi ikaw ay pinipilit gawin ang mga bagay na hindi mo naman kaya. Ang dapat ho nilang gawin ay mag-demand ho ng tama sa inyo at singilin po kayo ng tama. At siguro hindi naman na kahit paano meron, di ba, mai-offer kung paano babayaran. Pwede naman kasing parang nagre-restructure ka ng debt payment. Oo. Ito pa lang po yung kaya nyo ngayon dahil medyo gipit kayo. Pero talagang sa halaga na ito na kaya nyo ibayad, di ba, masustain lang yung payment unti-unti hanggang matapusan po ang obligasyon na yan. Ayan na lamang po ang ating oras sa ating Payo de Asunto segment. Kung hindi po nyo napakinggan ang buong ating naging kasagutan sa inyong mga tanong, pwede nyo balikan ito sa ating Facebook page ang 702 DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC. At kung hindi ho namin nasagot ang inyong pong mga katanungan na ibinigay na po, ay maaari niyo po itong abangan sa mga susunod na Sabado at programa po natin. Sa mga may legal question, maaari ho kayo magpadala ho ng inyong mensahe sa aming pong Facebook page. Pwede ho kayo magpadala ng inyong video, ng inyong pong audio rin po. Ngayon po, idadako na po tayo sa ating pong prayer time. Ama na makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat dahil kayo po ang Diyos na mabuti, nagpaprotekta sa bawat isa. Lord, who are weak, who are vulnerable, Lord. Sinabi mo, Lord, sa iyong salita that you are close to the brokenhearted and you are the strength of the weak, Lord. Panginoon, dalangin po namin sa mga tao na dumadanas, Lord God, at tumatawid, Lord God, sa problema ng human trafficking ngayon, Lord, we pray. Lord, na iligtas mo po, Panginoon, sila. Iligtas mo mga kabataan, Panginoon. Yes, Lord. At Lord, ang mga pamilya, Panginoon, na mamalabis, Lord, at nag-take advantage, Lord, at
sila pa mismo, Panginoon, minsan ang nagiging dahilan, Lord God, ng human trafficking. Father, we pray that you would convict them, Lord God, that you would also expose them, Father God, and we pray for our authorities, Lord, and we pray, Lord God, na bigyan mo sila ng katalinuhan, lakas, Lord God, na walang korupsyon na pumasok, upang sa ganun, Lord, ay maprotektahan, Panginoon, ang aming pong bayan. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan, Lord, sa lahat ng inaabot ng aming tinig, Lord God. Pag-arainin mo ang kalang damdamin, encourage mo sila, Lord God, with their promises. For your love, Lord God, endures forever. In this we thank and pray. In Jesus' name. Amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, online, via Facebook, via YouTube, sa Channel 185 sa Signal TV, sa GCTV. Kami po ang inyong kakampi sa batas tuwing Sabado po ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belican. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzales na nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado, parehong oras po ating pilan. Kaya't lagi nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS info@febc.ph.